ng bahay. Tinignan ni Yuki ang lalaki at ang basang-basa nitong katawan. Pinayagan niyang magpalipas ng gabi ang lalaki sa kamali. Nagsuot si Yuki ng raincoat at sinabing hahatid niya ito sa kamali. Sumunod ang lalaki kay Yuki patungo sa kamali. Sinabing ako ng anak ko hanggang sa pintuan at pinalmasdan. Natakot din siya ng gusto. Di nagtagal ay bumalik na ang nanay sa bahay. Sa mga takot na mata ng nanay, alam kong natatakot din siya. Ganitong kagabihan, isang estranggero. Ilagay mo na sa aparador ang mga kutsilyo sa kusina. Daligan ang nag-iisip ng mga kutsilyo sa kusina. Pagkatapos ay binigyan ni Yuki ang lalaki ng isang lampara at isang kubo. Nanginginig sa lamig ang lalaki habang nakakubo. Inilapat niya ang kanyang kamay sa lampara para uminig na ginayhan siya ni Yuki ng inugaw at sopaw. Pinagsabihan ni Yuki ang lalaki habang mainit pa ang pagkain. Pagkatapos ay natatakot siya umalis. Ang lalaki nito ay sinanggulo. Gutom na siya ng 3 araw at 3 gabi. Ininom ni Lolo Juan ang isang malaking lagot mula sa kanyang mundo. Hating gabi, isang biglaang ulan ang gumising kay Woody. Labis na natakot si Woody nang magising siya at hindi na niya makita ang kanyang ina. Nanay, 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 nanay. Nanganak pala ang baka natin sa bahay. Tinutulungan nila Lolo Wang at nanay ang baka sa panganganak. Naramdaman ni Woody ang kaunting pagsisisi. Nagkamali ng pala siya kay Lolo Wang. Kinaumagahan. Personal na nagpasalamat si Lolo Wang kay Woody dahil sa tulong. Pagkalabas ni Lolo Wang ng bahay, agad tinawag ni Woody ang kanyang anak. Mabiling niyang nilagay ang pera sa sober. At pinabigay sa anak ang sober para kay Lolo Wang. At di nagtagal ay naabutan na siya ni Woody at pinausap ang kanyang tito. Nang mga oras na iyon, ibinigay ni Woody ang sober kay Lolo Wang. At sinabi nitong ibinigay iyon ng kanyang ina. Pagkabukas ni Lolo Wang ng sober ay nakita niyang may pera sa loob. Isinauli ni Lolo Wang ang sober